Sa buong determinasyon sa matipuno niyang katawan, buong tatag na ibinalita ni Garrick ang kanyang pangalan. Siya si Garrick, at siya ang pinuno ng Orc Village, Bubas. Kung ang mga demonyong ito ay nag-iisip na sila ay makakapasok na lamang sa kanyang tahanan, ang mga guantes ay aalisin at ang bawat isa ay mamamatay, na humahantong sa isa pang nakamamatay na hampas, isang galit na sundalong demonyo ang nabiktima ng isang diretso sa katawan. Isang suntok ang nagwasak ng mga panloob na organo ng demonyo habang lumilipad ang natitirang hukbo na may epekto. Ngayon na ang mga maliliit na fries ay inaalagaan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bangin. Doon, naghihintay ng hamon ang malaking body stone boy. Hinawakan ni Chief Garrett ang isa sa mga kasakiman na bangkay ng demonyo at hinawakan ito ng hindi kapani-pani walang lakas. Isang matibay na hakbang ang ginawa niya at nagpakawala ng isang hagis upang tapusin ang lahat ng paghagis na may pilit na tingin sa kanyang mukha. Ipinadala ni Chief ang patay na katawan na lumipad sa himpapawid na parang siya ay isang Olympic athlete. Ang kanyang target ay ang matigas na ulo ng Gallam na naghagis ng bangkay sa matigas na ulo nito na nakatatak sa mga kaluluwa ng mga sinumpa. Wala magawa si Chief Garrett kundi ang magbuhos ng dugo. Hindi yun gumana. Kaya't ang punong Garrick ay gumawa ng ilang magandang makalumang panunuya laban sa tanggang malaking bato. Ito ay napatunayang epektibo, simpleng insulto. Ang mga insulto ay nagpagalit sa higanti. Dahil hindi na ito makapagsalita pabalik. Ang golem ay nagnanais na tumugon sa isang pag-atake. Isang sampal sa lupa. Bumuo ng sapat na shockwave para masira ang lahat at nagmamadaling tumakbo si Luzon patungo sa tagiliran ng kanyang amo. Nakatayo lang si Garrick, hindi kumikibo. Sinukat niya ang distansya ng kalaban, pagkatapos ay ginamit niya ang buong galaw ng kanyang katawan para patigilin ang pag-atake. Gamit ang kanyang mga kamao mag-isa, balak niyang labanan ang napakalaking golem na may hilaw na kapangyarihan. Bakit mo natanong? Dahil hindi kailanman umatras ang mga orc ng literal na hard rock na pag-atake laban sa mataba na grid ng pinuno, ang labis na epekto lamang ay nagpadala ng ilan sa mga orc sa malapit, na lumilipad pabalik ng walang pagkaantala. Ang shockwave mula sa banggaan ay naglakbay sa buong kagiat na lugar. Sinira nito ang mga bahay at iba pang infrastruktura ng walang pagbubukod. Kahit na si Lawson na kasing lakas niya sa sarili niyang karapatan, ay napaatras ng masakit. Kung napaupo siya sa sahig dahil sa sobrang impact, paano naman ang hepe? Hinayla ng Golan ang braso nito pabalik. Ang alikabok at usok na nagre-resulta mula sa showdown ay maliwanag pa rin. Biglang nalaglag ang buong nakakatakot na kamay. Si Chief Garrick naman, pun intended, ay nakatayo sa gitna ng bunganga habang hawak pa rin ang kanyang combat stance. Hindi tulad ng napakalaking bato, hindi siya nawalan ng kamay o kung ano paman. Sa susunod na pag-aaway nila, ipinangako niya na puputulan ang buong nilalang, mawawala ang isang kamay, na balisa ng husto ang golem. Lumingon nito at pinilipat ang ulo sa kung anong kaunting galaw ang kaya nitong gawin. Pagkatapos ay may lumabas na parang bibig sa itaas na bahagi ng katawan nito. Ang higanteng tahimik ay umungal ng may grabeng ritmo, na para bang pinapayuhan nito ang mga aksyon ng pinuno. Alam ni Lawson na masama ang mga bagay at lalo lang itong lumalala. Walang naging maganda mula nang dumating ang mga bastos na demonyong yun. Sa pagkakataong ito, hindi man lang pinagkaiba ng higanteng bato ang kaibigan at kalaban. Nahuhuli ng lahat ang lindol na nakabuka ang bibig. Ang isa pang kakaibang bagay ay nagsimulang uminit. Ang ulo ng golem, nagsimulang humaba na may pulang-pula na lilam, na para bang ito ay isang bulkan na malapit ng pumutok mula sa mga bugaw na bakas ng mga isinumpa na kaluluwa. Nagsimulang lumabas ang mga pulang sinag ng enerhiya. Ito ay pinagsama-sama sa isang higanteng pulang sinag at tumusok sa kalangitan ng isang madugong dagendong. Ang pagsabog ng kapangyarihan ay nagpasimula ng isang unos ng alikabok at mga labi na nakakubli sa paningin ng buong field. Ang pagmamasid sa kanyang nilikha ay umaamoy ng kaguluhan. Nakangiti si Baron Fontaine, halatang natuwa sa performance ni Gullam. Itinuring niya ang higanteng piraso ng bato bilang kanyang anak. At ipapakita ng kanyang anak na lalaki ang mga orc na ito kung gaano ito kalakas. Sapat na makapangyarihan para guluhin ang kanilang mundo. Walang pakialam si Chief Garrick sa lahat ng pagbabagong ito. Tumayo siya at naglakad pasulong. Nakakulong siya, nakakuyom ang kamao. Napatitig siya sa tanggang bato na kakaiba ang kinikilos. Tumakbo si Chief Garrick sa usok. Oras na para dalhin ang laban sa mukha ng mabatong nilalang. Casual na sinabi ng Butcher sa Beastmaster na nauuna sa kanya ang kanyang reputasyon.
Ang gusto lang gawin ng walang ingat na Verdugo ay balatan itong makapal na balat na hayop sa harap niya. Ang kanyang pambungad na pag-atake ay isang napakaangkop na malawak na indayog na walang depensa sa isip. Puro lang, mapanira, mapangwasak na puwersa na ipinadala sa isang matalim at mabigat na talam. Nakakagulat na hinarap ni Elder Gurn ang pag-atake ng hindi kinaugalian, dahan-daang itinulak palayo ang talam. Ang strike ay hindi mahina sa anumang sukatan. Sa katunayan, pinukaw nito ang kapaligiran sa lakas nito. Ang lumang orc ay ginawa lamang na iba. Si Elder Gurn ay mayroon ding trash talk gin sa kanya, na tinawag si Zeke na isang tanga, ni hindi karapat-dapat na tumayo laban sa kanya matapos maraan na i-redirect ang mid-cleaver sa gilid. Tinapak ito ng matandang orc gamit ang metallic clang. Ang talam ay nabatak ng husto dahil sa isang maayos na galaw. Halos mawala ng kontrol ang butcher sa kanyang pagkakahawak. Pinilit niyang kumapit sa hawakan ng talam kaya't kinaladkad siya kasama nito. Pinipigilan lang na lumipad ang mid-cleaver, pinipigilan ang mga kalamnan ng kapitan hanggang sa magpakita ng mga pasa at pagkapunit. At habang siya ay talagang isang nakaupong itik na nakatuon sa maling bagay, inilalabas na ni Elder Guerran ang kanyang galit. Sumabog ka, pinaalalahanan ng Verdugo na gawin ang kanyang bastos na bibig. Isang gintong aura ang nagsimulang lumabas sa buong braso ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay at isang bagay, sa loob lamang ng isang maliit na bahagi ng isang segundo. Nagpakawala siya ng isang kidlat na mabilis na suntok na may kakilakilabot na enerhiya. Na parang may sinag na boring si Zeke. Isang butas sa kanyang katawan. Ang hindi matiis na sakit ay dumampi sa kaloob-looban ng kapitan. Dahan-daang inilabas ni Elder Gurn ang kanyang kamay, iniwan ang Verdugo sa libreng paglipad. Ang battle-obsessed Wako ay hindi magiging isang battle-obsessed Wako. Kung ang mga bagay ay natapos kagad doon, mayroon pa rin siyang sapat na lakas at gumption upang mabali ang kanyang pagkahulog at mahigpit na hawakan ang kanyang mid-cleaver ng may higit na pananalig kaysa dati. Napapikit si Zeke, pero higit pa riyan, naiinis siya sa sarili niya. Ilang tuyong ubo ang pinakawalan ng kapitan. Hindi pa rin nakakaikot ng maayos ang hangin dahil sa suntok ng matanda. Alam ni Gurren na ang pagbawi mula sa pag-atake na ginawa niya ay magiging isang mahirap na bagay para sa sinuman, kaya nagkaroon siya ng oras upang maglakad-lakad. Galit na galit si Zeke. Namumula ang kanyang mga mata, habang nanginginig, iginiit na hindi pa siya tapos. Kung may isang bagay na kinasusuklaman ng kapitan, ito ay ang pagmamaliit ng mga tao sa kanya. It was already too late for that. Tinapak na ng braso ni Elder Guerran ang kanyang kanang balikat, nang makitang kusang pumasok ang matanda sa kanyang kill zone. Nais ng Verdugo na matapos ang ilang pagkakatay habang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-indayog. Ganoon din ang ginagawa ni Elder Guerran, ngunit ginagamit lang niya ang kanyang braso sa kamay. Binaligtad ng matanda ang script. Ang mga demonyong ito ay ang mga taong tumitingin sa mga orb mula sa simula, na ang kanyang kamay ay natatakpan ng nakapagpapalakas na gininto ang aura. Tinadtad niya ng isang iglap ang kanang balikat ni Zeke. Ang pag-atake ay napakabilis at mabilis na nakabuo ng vacuum sa paligid ng strike zone. Pagkatapos ay pumutok ang hangin sa kanilang paligid mula sa compression ng enerhiya na sumasabog sa buong lugar. Sinipa nito ang alikabok at lupa sa paligid, na tinatakpan ng mga resulta ng vacuum-inducing chop na iyon. Ang mga demonyong sundalo na malayo sa ground zero ay naapektuhan din ng epekto na nabuo ng pag-atake. Ang mga bastos na demonyong ito ay talagang nanggugulo sa maling nayon. Buhay pa si Kapitan Zeke, ngunit maaari rin siyang patay na may napakasamang pinsala sa kanyang balikat. Ang kanyang kanang braso ay halos hindi na magamit ngayon, ngunit ang Verdugo ay huminga ng malalim at pinalakas ang sakit ng iyong mga balikat na nabitawan ng isang draconic na puwersa. Inihatid niya ang sakit na iyon. Kinurot ito sa walang pigil na galit. Parang baliw na crackhead ang butcher. Iyon ay tungkol sa gumawa ng isang bagay na hindi banal. Parin, ang pagsusumikap na mag-muscle sa paghihirap ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap gawin. Buti na lang kay Zeke. Parang isa pang kapitan ng hukbo. Dumating si kapitan upang subukan ng tubig. Pumasok si Shuya na may mabagal na palakpak, pinupuri ang Beastmaster, ang Golden Dragon Warrior para sa gayong dominanteng pagpapakita ng kapangyarihan at kasanayan. Ang panunood ng isang alamat sa kanyang elemento ay talagang isang magandang tanawin. Kahit ang mahinang demonyo ay kailangang umamin na nakita ni Zeke ang tusong kapitan na papunta sa field at binalaan siya na huwag subukang idikit ang kanyang pangit na ilong sa away na ito ng mga amo.
Ipinagtanggol ni Shuya na kung gaano niya kasaya na makitang binugbog si Zeke, responsibilidad niya pa rin na sumuporta sa ilang nalungkot na kapitan noong nasa bingit na sila ng kabiguan, nang malapit ng harapin ni Zeke ang huwarang demonyo. Sumingit si Elder Gurren na sapat na ang kanilang usapan. Dapat walang puwang ang daldalan sa digmaan. Nang hindi napapansin, isinara na ng matandang org ang distansya. Abot kamay na siya ng dalawang kapitan. Panahon na para kilalanin ng lahat kung kaninong teritoryo ito. Kaka-rating lang ni Shui sa field at naklock na siya sa ulo. Ganoon din kay Zeke, ang kanang kalahati ng kanyang katawan ay marahil ay nagmamakaawa para sa matamis na pagpapalaya ng kamatayan sa halip na paghihirap. Sa ngayon, epektibong pinatigil ni Elder Gurren ang daldal at nakagawa ng malubhang pinsala. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang nakapikit na parabang nasa malalim na ulirat na parang meditative state. Pinagmamasdan ng assistant doctor na si Dur ang digmaan na nangyayari mula sa kaligtasan ng mga bangin sa loob ng nayon. Si Bob, ang tagabuo at magsasaka na si Hulk ay naroon din. Nakita nila na halos hindi na napigilan ng kanilang mga puwersa ang mga demonyo. Ang mga pagkakataong makaligtas sa digmaang ito ay maliit. Ang golem na iyon ay isang napakalaking sakit sa puwit. Ginagawa nitong walang silbi ang kanilang porma sayon sa pamamagitan ng pagkawasak. Hindi man lang tumagal ang pader ni Bob. Kung ang mga demonyo ay makalusot sa huling linya ng depensa, ito ay tapos na. Kung mangyayari yun, makakaasa lamang sila sa kanilang bagong gising na espiritu, Beast Warrior, habang ang kanilang focus ay tanging sa kaguluhan sa itaas, walang nakapansin sa spatial fluctuation sa likod nila. Unti-unting bumubukas ang isang dimensional na lamat sa likuran, at ang mga tagabantay ay abala sa pag-uusap tungkol sa nangyayari sa harapan hanggang sa ang mga infiltrator ay napakawalang galang na pinutol ang kanilang pag-uusap na may mabangis na babala na walang away o digmaan ang nagaganap dito ngayong gabi. Ang pagpatay ay ang tanging bagay sa menu. Habang ang ilang mga elite na demonyo ay pumasok sa orc layer mula sa mga bangin, ang mga sibilyan ay nagtago sa kalapit na yungib. Ang auntie ni Goal at ang iba pang mga mamamayan ni Boob ay walang ibang pagpipilian kundi ang maghintay sa digmaang magaganap sa labas upang tapusin ang kanilang kapalaran depende kung mananalo o matatalo ang mga orc. Makikita mo na ang takot at pagkabalisa ay ramdam sa hangin. Walang nasa mood makipag-usap, ang lahat ay nakaramdam ng pagtaas ng pangamba. Matanda, bata, lahat ay kinilig. Nagpasya si tita na putulin ang tensyon. Alam niya na ang lahat ng nandoon ay takot na hindi masabi, ngunit ang nakatatanda, ang pinuno, at ang iba pang mga mandirigma ay naglalagay ng kanilang buhay sa linya doon. Ang tanging katiyakan na maaari nilang panghawakan ay ang katotohanang ang mga lalaking iyon ay hindi hahayaang may mangyari sa mga taga-nayon. Nakapost din si Dur sa labas kung sakaling may snake attack. Tiniyak niya sa bawat isa na lilipas din ang bagyo. Kailangan lang nilang magtiwala sa lakas ng Boob. Ngunit ang duwag na messenger boy ay naglakas loob na dagdagan ang pagkabalisa sa pamamagitan ng pagtakbo ng kanyang bibig. Nagdulot yun sa kanya ng malutong na sampal mula sa malalakas na kamay ni auntie. Ang pinakamaliit na magagawa ng duwag upang maging kapaki-pakinabang ay ang tumahimik at huminahon. Sa kabutihang palad, alam niyang hindi dapat kumalat ang gulat ngayon. Ang pangalawang upuan ng Envy Demon Army, ang mga lalaking Teniente Surrey ay agad na nagbukas ng lamat sa kalawakan para sa sneak attack. Sa kabilang panig, si Bob, ang tagabuo ay nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa pagiging na-stuck sa isang wheelchair. Gusto niyang lumaban, ngunit sa pagpunta ng mga demonyo, maaaring wala masyadong isang Dragor ang Uncle Fosh, ang pambubugbog na Buddha, ang third seat lieutenant at vice captain ng Wrath Demon Army, ayon sa pagkakabanggit, ay lumabas upang maglaro. Mabilis na inihagis ni Fosh ang kanyang beatstick sa gilid ni Farmer Hulk, nabali ang kanyang braso at mga buto na lumilipad na parang ragdoll sa hangin. Ang kawawang walang pag-aalinlangan na orc ay nawalan ng kakayahan. Sa kanyang humihinang hininga, isinumpa niya ang pambubugbog na Buddha. Tiningnan lang siya ng bastard na may mapayapang ekspresyon. Habang sinusubukang bumangon ni Farmer Hulk, isa pang walang awang welga ang dumaan ng walang pagkaantala. Pinalo ni Fosh ang lalaki sa mismong bungo nito. Dugo at utak ang tumalsik sa buong lugar. Hindi man lang natinag ang mapayapang ekspresyon ng bise-kapitan. One dead orc at one bloody beatstick yan. Kahit sinabi ni Dragor na nandito sila para patayan, matandang lalaki, masyadong brutal pa rin si Fosh. Hindi lang yun nagustuhan ni Fosh. Tinawag silang orc na bastards. Naniniwala siya na maaaring kabilang sa disiplina ang paghampas sa ulo ng isang tao upang itama ang kanilang ugali.
Si Dragor ay nalilito sa magulong pilosopiya ni Fosk, hindi kasing lubha ni Bob na taga-buo. Kahit na ang pilay ay nasa dulo na ng kanyang talino, itinulak siya ng tiyuhin palabas ng wheelchair gamit ang dulo ng sibat sa likod. Hindi tulad ng matanda, mas gusto ng tenyente sa ikatlong upuan ang mabilis na pagpatay, ngunit maaaring maghintay ang pagbitay na iyon. 2 strike mula sa mahabang hanay ang naputol ang kanyang pag-indayog. Sa wakas ay sumagip na si Dura, na may mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Sinira ng mga may sakit na demonyong ito ang nayon. Ngayon sila ay darating para sa buhay. Ang galit na naramdaman ng assistant doctor ay nagpakita sa kanyang bagong nakuha na rago. Espiritong hayop. Ang Badger Dragor ay hindi na face ng display spirit beast. Lalo siyang nagalit nang binato siya ni Dura. May isang bagay ang binyansagang mahal ng tiyuhin at ang mga malalakas na babae nito. Ipinaalala nila sa kanya ang kanyang honey pie. Matandang lalaki, iginiit ni Fosh na lahat ng kanilang ginagawa nila para sa digmaan. Nandito sila para maghanap ng isang bagay at natural lang na paikutin ang bawat maliit na bato sa daan para hanapin ito. Ang kailangan lang gawin ng mga org ay isuko ang artifact bago sila magsimulang magwales ng mga pebbles. Iginiit ni Dura na wala na rito ang mga demonyong ito. Nakatayo sa abot ng kamay ng 2 demonyo. May kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata. Tumanggi si Dragor na maniwala na ang artifact ay umalis sa nayon. Babaliktad nila ang lugar na ito kung kailangan nilang makita na ang mga demonyong ito ay hindi makikinig sa katwiran. Sagot naman ni Dora sa pamamagitan ng pagdurog sa panga ng tiyuhin. Pinahintulutan siya ng kanyang espiritong hayop na manipulahin ang lupa na hinubog ito sa anumang naisin niya. Sa pagkakataong ito ay isang makapal na nakapak na kamao na sumasakit tulad ng impyerno. Nang makita kung ano ang kaya niya, ang pambubugbog na Buddha ay agad na sinubukang umatras, ngunit si Dora ay mabilis. Dalubhasa niyang manipulahin ang maraming makakapal na hibla ng lupa upang matabyunan ang matandang demonyo. Ang pagtatasa na ang pagtakbo ay inalis bilang isang opsyon. Tumayo si Fosh at hinawakan ng mahigpit ang kanyang beatstick gamit ang isang full-powered swing. Na-neutralize niya ang paparating na pag-atake. Agad na sinundan ni Dura ang isa pang aplikasyon ng kanyang Powerland Surfing. Ito ay isang napakabilis na paraan upang makapunta mula sa isang punto patungo sa isa pa. Nahuli maging ang veteranong bise-kapitan na hindi nakabantay mula sa likuran, sinimulan niyang takpan ang kanyang kamao ng solidong lupa at materyal. Sinadya niyang pinuntirya ang mga lumang demonyo sa likurang bahagi gamit ang Spirit Beast Enhancement. Ang kanyang mga pisikal na pag-atake ay naging nakamamatay ng ang alikabok mula sa epekto ng suntok ni Dura ay naalis, ito ay nagsiwalat na siya lamang ang nasira ang mga lumang damit ng demonyo. Tumingin si Fosh sa likod niya na may masamang tingin. Si Dura ay wala pa ring karanasan sa pakikipaglaban. Madali siyang nahok at napahawak sa beatstick ng Vice Captain. Inangat niya ang buong katawan niya mula sa baba at ibinagsak ang ulo ni Dura sa lupa ng mabigat hanggat maaari. Punong-puno ito ng lakas at tumalbog ang ulo niya na parang basketball kasama ang buong katawan. Ang brutal na serye ng mga pag-atake ay hindi pa tapos. Sumipol sa ere ang sibat ni Dragor para sumali sa party. Dures ang katawan ni Dures at binugbog, ngunit sinubukan pa rin niyang magkaroon ng kaunting kontrol sa kalagitnaan ng hangin habang pinipilit niya ang isa pang pamamaraan. Pinili niyang hawakan ng lupa gamit ang kanyang espiritong halimaw na kapangyarihan na gumawa ng earth wall para hadlangan ang sibat. Ang pader ay nagdala kay Dura ng sapat na oras upang paikutin ang kanyang katawan habang ang sibat ay nagpatuloy sa paglipad nito. Siya ay dapat na responsable para sa pagprotekta sa mga evacuees. At narito siya sa likurang paa, nakikipaglaban sa sakit at mga pinsala. Hindi nakaligtas ang kaguluhan ng laban. Nararamdaman ni Auntie Sharp, alam niyang may nangyari sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan, nag-aalala sa bawat isa. Sinabihan na lang sila ni Tita na manatili sa loob kahit anong mangyari. Inayos ang kanyang meat cleaver, nang atwiran siya na sasanduan na lang niya si Bob na baldado at masungit na tagabuo nang wala si Auntie. Ang messenger boy ay naiwang mag-isa upang subukan at patahimikin ang natakot na mga orc. Pilit niyang tiniyak sa bawat isa na babalik si Auntie, kaya kailangan lang nilang maging matatag. Paulit-ulit niyang sinasabi na magiging okay din ang lahat. At nagsimula rin siyang maniwala sa kanyang mga salita. Ang bagong tuklas na kumpiyansa na yun ay mabilis na nabasag sa pamamagitan ng paglitaw ng isang mahiwagang liwanag. Na nagmumula sa isang dimensional na lumit sa labas,
nagpasya si Auntie na iligtas ito, na pinagmasdan ng bakuran bago gumawa ng hakbang. Nakita niya ang pambubugbog na Buddha na nakikipaglaban kay Dura. Ang kawawang babae ay unti-unting nalulula sa demonyo. Ang bawat indayog ng beadstick ay maaaring durog na konkreto. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa niyan sa laman at buto. Ito ang pinakamasamang senaryo ng kaso. Ni hindi nga nila alam kung paano nakapasok ang mga demonyo dito ng ganoon kabilis. Habang sinusubukan ni Dura na makaligtas sa dalawa laban sa isa, sinusuri ni Auntie ang paligid para kay Bob. Maginhawang itinaboy ng mga demonyo si Dura sa posisyon ng baldado na tagabuo. Wala talagang chill ang matandang si Fosh. Hinabol niya si Bongked Dura sa likod ng ulo nito. Sa pagkakataong ito, tumalbog ang buong katawan niya sa solidong sahig na parabang isang trampoline. Hindi kayang magtago ni Tita. Pagkatapos noon ay sumisigaw ang pangalan ni Dura sa itaas ng kanyang mga baga. Walang pagkaantala, tumakbo siya na may hawak na mid-cleaver. Ang pangunahing prioridad ay ang maibalik ang kawawang babae sa kaligtasan sa ngayon, ngunit mayroon din si Dura ng pagmamalaki ng isang mandirigma na biniyayaan ng isang espiritong hayop. Sinigawan niya si Auntie na huwag mag-butt in. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa kanya, Bob, kailangan ng tagabuo ng tulong na higit na nagmamanipula sa lupa. Itinulak niya sa hangin ang malato na katawan ni Bob para mahuli ni Auntie ang matandang babae upang subukang suportahan ang bigat ng pilay. Pinaupo niya ito sa lupa, hiniling sa nanginginig na si Bob na manatili doon ng kaunti pa. Sa pagtatanong tungkol kay Farmer Hulk, na kilala rin bilang Mug, sa wakas ay napaiyak si Bob na parang isang batang lalaki. Siya ay nanginginig na sinabi sa kanya na si Mug ay patay na, brutalized ng pambubugbog na Buddha. Samantalang si Bob ay walang nagawa kundi panoorin ang nangyari. Sinigawan lang ni Tita si Bob dahil sa maling bagay. Siyempre, wala siyang magagawa sa kanyang estado. Sa ngayon, kailangan nilang bumalik sa kuweba. Dahil kahit gaano niya kagusto, hindi ito maayos ni Bob sa pagkakataong ito habang tinutulungan siya nito pabalik sa iba. Si Dragor, ang tiyuhin ay hamarang sa kanilang daan, isang humihikbi na gulo ng isang orc at isang nakasimangot na matandang babae. Yun ang nakita ni Tito, ngunit ang pagkagulat sa mukha ng tenyente ay kitang-kita sa pagtingin sa mukha ng demonyo. Nakilala rin ni Auntie si Dragor noong araw. Sila ay medyo dynamic na duo, nag-sparring at hinahasa ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at nagsasaya habang ginagawa ito. Nagsalo sila ng hindi mabilang na mga pagkain at sila ay masaya. Si Dragor ay palaging masayahin, palaging tumatawa. Palagi siyang may mga pinaka-nakakatawang kwento. Si Tita ay halos kapareho niya ngayon. Isang permanenteng ngisi ang nakaukit sa kanyang mukha. Hindi sila maaaring magkaiba, ngunit anuman yon, mahal siya ni Dragor. Siya ang kanyang honey pie. Pagkatapos ng lahat, alam na si Auntie ay nag-escort kay Bob pabalik sa kaligtasan. Tila nabawi ni Dura ang ilang momentum sa kanyang pabor, mahusay na pakikitungo kay Fosh. Habang sila ay maaaring nasangkot sa labanan, narinig ng bise-kapitan ang kaguluhan sa kabilang panig ng field. Ang maikling sandali ng pagkagambala mula sa pagkarinig kay Dragor na tumatawag ng isang orc. Ang kanyang honey pie ay nag-iwan kay Fosh na bukas para sa haligi ng lupa ni Dura. Napabuga siya ng hangin mula sa kanyang mga baga para sa isang iyon. Humingi ng mga sagot si Fosh sa kanyang nasasakupan. Nawala na ni Dragor ang lahat ng pagnanasa sa kanyang dugo pagdating sa lugar na ito. Nandito ang kanyang long-lost honey pie. Ito ay hindi makatwiran mula sa matalo na pananaw ng Budista. Pagkatapos ay naalala niya ang mga pag-iisip ni Dragor tungkol sa isang hindi pangkaraniwang orc. Matagal na niyang nakatagpo. Ang nakaalis na si Honey Pie Fosh ay sumigaw sa tenyente na pagsamahin ito dahil hindi ito ang oras para sa matamis na muling pagkikita. At saka, hindi dapat nakipagrelasyon ng isang demonyo sa isang orc lang. Ang misyon ay upang mahanap ang artifact at patayin ang bawat isa na may berdeng balat sa paningin. Yan ang utos ng kapitan. Tumigil sandali si Auntie na may makapal na pakiramdam ng pagkasuklam sa bawat salita na naaawa siya kung ano ang naging Dragor pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Parang nagsisimula na rin siyang magising. Sinubukan niyang mga tuwiran na hindi niya alam, ngunit hindi yun dahilan upang kumilos na parang hayop. Ang tuwang-tuwa na lalaki noon ay naging isang demonyo na handang magsunog ng isang nayon para sa isang hanggal na artifact. Ang bigat ng kanyang mga salita at ang kasaysayan sa pagitan nila ay nagbigay liwanag sa kung ano na si Dragor. Walang pakialam si Fosh.